Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Salamat po, Panginoong Jesucristo, sa panibagong umaga. Ngayon ay Biyernes, June 6, 2025. Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. At kami po ay muling nagising. June 6. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Panginoon Jesus. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong kagalingan. Thank you sa pagkat nandiyan ka. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa kabutihan mo. Salamat po sa panibagong umaga. Kami ay muling makapagsilbi sa inyo, Panginoong Jesus, ang aming Diyos at tagapagligtas. Oh, hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ. Be exalted over all the earth. Lord Jesus, you alone deserve the glory and honor. You alone, Lord Jesus. Oh, hallelujah. No other name but the name of Jesus is worthy to be praised, is worthy to be adored, is worthy to be exalted. Hallelujah. Jesus, my Lord and Savior, thank you. Thank you, thank you, thank you so much. Oh, hallelujah. You are good at all times. Nothing is impossible with you. Nothing is impossible with you. Father. Holy Spirit, thank you so much. At kami ay nakaraos. Salamat sa inyong paggabay sa bawat sitwasyon ng aming buhay, na ikaw ang aming tinatawag, na ikaw ang aming kinakausap. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Oh, hallelujah, Holy Spirit. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Holy Spirit. Thank you. Ayan, magpuri tayo sa Diyos. Magpasalamat tayo, mga kapatid. Team Jesus. Magpasalamat tayo sa Diyos. Oh, hallelujah. Sa kanyang kabutihan. The Lord Jesus Christ deserves our praise and our adoration. Hallelujah. Yan ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and that whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. Hallelujah. So, anong sabi? Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. And every moment, thank God. Ayan. So, magkaroon tayo, mga katingisas, ng pusong puno ng pasasalamat, maging anuman ang ating sitwasyon, dahil mayroon tayong Diyos na ating pinaglilingkuran. Hallelujah. Salamat, Panginoon Jesus, sa iyong kabutihan. God is good all the time, and all the time, God is good! Praise God! At ngayon ay Biyernes. So, napagpala na ba ninyo ang ating kapatid na si Sister Lian? Ayan, no? So, i-welcome natin lahat ang mga bago nating mga kasama dito sa ating
Team Jesus School of Faith. Ayan. So makikita natin ang kabutihan ng ating Panginoong Kristo sa bawat araw na tayo ay nagising, at salamat sa Diyos. At ako ay maagang nagising ngayon. Thank you, Lord. Maaga ako nakapag-live. To God be the glory and honor. Hallelujah. Praise the Lord. So, ayan mga ka-Team Jesus, welcome dito sa ating live. Ngayon ay June 6, 2025 at Biyernes ng umaga. Biyernes na. Yahoo! Thank you, Lord Jesus. At ito si Tita Vits, ang lingkod ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan. So, mag-invite na kayo ng inyong mga kaibigan, ng inyong mga kapatid, mga kapamilya, para sa ganoon ay marami tayong madalang mga kaluluwa sa ating doon sa karian ng ating Panginoong Hesukristo. So, magpuri tayo sa ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Magpuri tayo sa Kanya. Ready! Mag-ready na tayo. At tayo magpuri. Magpuri na tayo, ha? Magpuri. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa Kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah. Praise the Lord. Jesus.
Jesus Christ. King of Kings and Lord of Lords, ibigay natin sa ating Panginoong Jesucristo ang pinakamataas na uri ng palakpak. Palakpak, palakpak para sa ating Panginoong Jesus. Be exalted, Lord Jesus. Be exalted, be exalted. Tinataas ka namin, Panginoong Jesucristo, sa aming kalagitnaan, sa buong daigdig, maging sa aming mga pamamahay. Ikaw lamang, Panginoong Jesus, ang makilala at walang iba. Oh, hallelujah. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Thank you, Father God. Oh, hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Ikaw po ang Diyos na karapat-dapat sa lahat at wala pong iba. Oh, hallelujah. Salamat, Panginoon Diyos. At ikaw ang aming pinaniniwalaan. Salamat sapagkat kasama ka namin. Salamat dahil hindi kami nag-iisa. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming tagapagligtas. Thank you, Father God, in the name of Jesus. Salamat po, Banal na Espiritu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God is good all the time. Nandito kami, nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. Panginoon, tulungan po ang bawat isa. Linisin mo ang aming mga isipan, linisin mo ang aming mga puso. Gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong presensya sa araw na ito. Hallelujah, Father, in the name of Jesus. Maraming salamat po. Thank you sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Thank you, Father God. Thank you. Thank you po. At as we also declare forgiveness sa mga taong nag-asala sa amin, sa mga taong nanilibak sa amin, sa likuran namin, na wala kami kamalay-malay. Panginoon, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa, Lord. Hindi nila alam, Panginoon. Ikaw lamang po ang nakakaalam ng lahat. Oh, hallelujah, Jesus. You are good at all times. Praise the Lord Jesus Christ. Oh, hallelujah, hallelujah. We welcome the Holy Spirit in our midst. Ang sabi mo sa mga salita, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. Kami po ay we-welcome namin. Holy Spirit, welcome in our midst today. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face.
I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Sinasamba ka namin, Panginoong Diyos Ama, Panginoong Kristo, sa Espiritu at sa katotohanan. Banal na Espiritu, andito po kami. Mangusap po kayo sa bawat isa. Buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso upang maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating habang kami ay iyong hinuhubog upang maging kagaya kay Panginoong Jesucristo at makapagbibigay puri sa Diyos Ama. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po. Itago mo ang iyong lingkod sa krus ni Panginoong Jesucristo na hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ay ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-unawa, ang kanyang walang hanggang mga pagpapalang siksik, liglig, umaapaw. Oh, hallelujah, Father, in the name of Jesus. Maraming salamat po. At dinideklara namin ng live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus, na ikaw lamang po ang mapurihan ni Diyos Ama. Oh, hallelujah. At magkaroon kami ng maayos na connection mula sa simula hanggang sa matapos po ang inyong Bible study ng Espiritu. Maraming salamat. Lahat na ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu. Lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ayan mga ka-Team-Jesus. Welcome ulit dito sa ating live. At kung meron mang mga bagong dating, no? So, i-welcome ninyo. I-welcome natin sila, mga ka-Team-Jesus. Welcome natin sila para sa Ginoon ay hindi sila ma-out of place, no? So, maano natin sila, ma-welcome natin sila dito. Dahil ang salita ng Diyos ay para sa lahat ng gustong makinig sa kanyang mga aral. Okay. So, kahapon ay tinuruan tayo ng banal na espiritu na tungkol sa yung patuloy tayo mga ka-Team Jesus na lakaran ng ating pananampalataya at magkaroon tayo ng paggalang, pagmamahal, pagrespeto, lalong-lalo na sa mga taong pinili, no, ng ating Panginoong Jesucristo upang siya ay paglingkuran. So, paglingkuran siya mga ka-Team Jesus. Ayan. So, i-welcome ninyo dyan ang ating mga bagong dating. I-welcome. Sandali lang. Okay, so ayan mga ka-Team Jesus, mag-umpisa na tayo. Dito tayo tapos na tayo, no? Tapos na tayo sa 1 Thessalonica. So dito tayo sa 2 Thessalonica. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, kaya malapit na bukas, mamayang gabi dito sa amin ay mag-umpisa na ang ating Bible study o bukas ng umaga dyan sa inyo. Kaya ihanda na ninyo ihanda na ninyo ang inyong mga sarili. Okay, so sino-sino mga bago dito, i-welcome natin sila mga ka-Team Jesus. At kung may mga bago dito, halimbawa sino-sino man yan, ay kung taga saan siya, ano na ninyo kaagad, itanong na ninyo kaagad at i-welcome na ninyo para mayroong mag-follow up ba sa kanila. No, may mag-follow up na assign kung halimbawa siya ay taga Mindanao. So yung mga taga Mindanao din ang mag-follow up para mabisita natin 'yan o kaya magpasama sa inyong fellowship. Kung siya ay taga Luzon, hindi yung mga taga Luzon din ang mag-aano diyan, mag-ano ba 'yan?
Dali lang, nag-text ang aming administrator. Okay. So, yan o mga ka-Team Jesus ang ating gagawin. I-welcome sila at kung sila man ay taga Luzon, so, yung mga taga Luzon din ang mag-follow up sa kanila. So, ating Team Jesus, servant leaders per chapter, kung sino man, itanong nyo dyan, Sharon, kung taga saan sila Sharon, taga saan ka sis, ganyan. At kung sila ay, nabawa, taga ano ako, taga Cagayan de Oro, o di Mindanao yan, malapit ang Cagayan de Oro kina Sis Doreen. So, itag mo si Sis Doreen. Sis Doreen, please take care of sis ganito, ganyan. Kung siya naman ay, siya ay taga Laguna, or taga ano, o sis, sino to? Sis Lia, please take care of ano, i-follow up mo siya. So, kaya nga siya, kailangan na mayroon silang, yung mga Team Jesus servant leaders diyan sa bawat chapter, ay magkaroon sila ng, ng load ba na bawat buwan para makapag-follow up sila sa mga kasamahan natin. No? Hindi tayo mabigatan na ikaw lang palagi dyan na nagpa-follow up, kundi bigyan natin sila din ng mga sarili nilang, ng mga task nila. Kasi nga, sila rin ay mga servant leaders. So, yun ang gagawin natin, mga ka-Team Jesus, para kung may mga pumapasok dito na mga baguhan, ay hindi sila ma-out of place. At ma-follow up natin sila, maipag-pray natin sila kung ano man ang kanilang mga prayer request. Okay? So, ganun ang gagawin natin. So, dito na tayo sa 2 Thessalonica. 2 Thessalonica. Verses chapter 1, 2 Thessalonica chapter 1, verses 1 to 12. Okay, nasa na ang inyong mga Biblia dyan? Sa akin na natin ang salita ng Diyos, mga ka-Team Jesus. Ngayon ay 6:25. Okay. Basahin na natin. Okay. 2 Thessalonica chapter 1 verses 1 to 12. Mula kay Pablo kasama sina Silas at Timoteo. Mahal kong mga kapatid sa iglesia diyan sa Thessalonica na nasa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Sumasa inyo nawa ang biyaya at kapayapaan galing sa Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang pagbabalik ni Kristo at ang paghuhukom. Ito ang pamagat. Ang pagbabalik ni Kristo at ang paghuhukom. Mga kapatid, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo. Nararapat lang na gawin namin ito dahil patuloy na lumalago ang pananampalataya niyo kay Kristo at pagmamahalan sa isa't isa. Hallelujah. Kaya naman, ipinagmamalaki namin kayo sa mga iglesia ng Diyos sa ibang lugar dahil sa katatagan at pananampalataya niyo. Sa kabila ng lahat ng dinaranas ninyong paghihirap at pag-uusig. Nagpapatunay ang mga ito na makatarungan ang hatol ng Diyos dahil ang dinaranas ninyong paghihirap para sa kaharian niya ay gagamitin niyang patutuo na karapat-dapat nga kayong mapabilang dito. Gagawin ng Diyos ang nararapat, tiyak na pakihirapan niya ang mga nagpapahirap sa inyo, at kayong mga naghihirap ay bibigyan niya ng kapahingaan kasama namin. Mangyayari ito pagbalik ng Panginoong Hesus galing sa langit kasama ng makapangyarihan niyang mga anghel. Darating siyang napapalibutan ng nagliliyab na apoy at parurusahan niya ang mga hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. O hallelujah.
Okay? Parurusahan sila ng walang hanggang paghihirap at pagkawalay sa Panginoon. Hindi na nila makikita pa ang dakila niyang kapangyarihan. Mangyayari ito sa araw ng pagbabalik niya, at papupurihan at pararangalan siya ng mga pinabanal niya na walang iba kundi ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Kabilang kayo rito, dahil sumasampalataya kayo sa ipinahayag namin sa inyo. 11. Ito ang dahilan kung bakit lagi namin kayong ipinapanalangin. Dalangin namin na tulungan sana kayo ng Diyos na namuhay ng karapat-dapat bilang mga tinawag niya. At dalangin din namin na sa tulong ng kapangyarihan niya, magawa niyo ang lahat ng mabubuting bagay na gusto ninyong gawin dahil sa inyong pananampalataya. Sa ganitong paraan, mapaparangalan nyo ang ating Panginoong Hesus at kayo naman ay mapaparangalan niya ayon sa biyaya ng ating Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Holy Spirit, salamat po sa iyong mensahe sa oras na ito. Gabayan mo ang bawat isa upang sa ganun ay maintindihan namin ang iyong mensahe at gamitin mo po ang iyong lingkod bilang iyong boses. Nang sa ganun po ay marinig namin ang nais mo pong gawin para sa iyong mga kaanak. In Jesus' name, Amen. Okay, so dito na tayo sa 2 Thessalonica. At ang sabi nga dito, mga ka-Team Jesus, humingi, may greetings dito si Pablo. So, sumasa inyo nawa ang biyaya at kapayapaan galing sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Hesukristo. Pinag-uusapan natin dito ahead of time ang pagbabalik ni Kristo at ang paghuhukom. So, alam na natin tayo, ito ang ating pinaniniwalaan. Hindi kagaya sa ibang mga relihiyon, mga ka-Team Jesus. Halimbawa, ang Muslim, si Muhammad, ang kanilang pinaniniwalaan, sino pa ba? Ang Buddhists, no? Si Buddha. Sino pa? Ang Hindu, ang Hinduism, ano pa bang ibang mga relihiyon? Ang pinaniniwalaan nila, wala na, yung kung ano lang yung pagtuturo ng mga propetang ito. Subalit, ang ating pinaniniwalaan, iba ang ating pinaniniwalaan kaysa sa kanila. Wala silang pinaniniwalaan na babalik ang kanilang pinaniniwalaan Diyos, si Buddha, si ganito, sino pa man dyan, no? Kasi hindi na sila babalik. Pinaniniwalaan ng iba, halimbawa, yung Buddhism, pinaniniwalaan nila, naniniwala sila sa karma. No? Kung ikaw ay mabuting tao, tatanggap ka rin ng mabuting karma. Kung ikaw ay masamang tao, tatanggap ka ng masamang karma. Yun ang kanilang paniniwala. At naniniwala sila sa reincarnation, na kung saan, kung sinasabi nating reincarnation, kung mabuting tao ka raw, ay ma-reincarnate ka doon sa isang hayop na mabuti, na hindi ka mahihirapan. No, ganyan. Kung masamang tao ka, ay doon ka ma-reincarnate sa isang hayop na mahihirapan ka. Dahil isang parusa sa iyo yan. So, balit tayo, hindi tayo naniniwala diyan sa reincarnation, sapagkat wala yan dito sa salita ng Diyos. Ang ating pinaniniwalaan ay ang muling pagkabuhay na kasama si Panginoong Hesukristo. So, ang ating pinaniniwalaan, ang ating mga kaluluwa, oras na tayo ay kunin na ng Diyos Ama dito sa lupa, ang ating pinaniniwalaan, ang ating kaluluwa, ang ating espiritu ay babalik, no? Babalik sa Diyos Ama. So, doon sa Kanya babalik, hindi siya, ang ating espiritu ay hindi babalik sa lupa at magiging aso. Babalik sa lupa at magiging pusa. Babalik sa lupa at magiging ibon, magiging
manok, magiging kalabaw at iba pang mga hayop. Hindi yon ang turo ng banal na espiritu. So ang ating espiritu, oras na tayo ay kunin na ang ating hiram na buhay dito sa mundo, kunin na ng Diyos Ama, ay ang espiritu na yan ay babalik doon sa Kanya at yun ay mananagot sa Kanya kung anuman ang Kanyang mga ginawa dito sa lupa. Ganon ang ating pinaniniwalaan. Okay? So, babalik sapagkat tayo ay galing sa alikabok. Alikabok tayo galing na lupa, putik, na binuo ng ating Diyos Ama, at itong putik na ito ay kanyang hinipan ng kanyang hininga. So, galing tayo sa hininga ng Diyos Ama at hinipan, no? Hinipan tayo. Hinipan tayo ng hininga ng Diyos Ama. Kaya tayo ay gumalaw, kaya tayo ay nabuhay. So, itong ating hininga ay hiram lang natin at ito ay ating ibabalik sa Diyos Ama. Kaya dahil tayo ay nanghihiram lamang ng hininga, sa makatuwid, gamitin natin ang hininga na ito na maging kaaya-aya sa paningin ng Diyos Ama, magamit ang ating mga buhay para sa Kanyang gawain, para sa Kanyang kapurihan, at hindi para matuwa si demonyo, matuwa si Satanas, na sabihin niyang, mayroon na naman akong nabiktima. Mayroon na naman akong nabiktima. So, huwag tayong magpabiktima kay Satanas, mga ka-Team Jesus. Kaya nga, kailangan nating pag-aralan ang salita ng Diyos araw-araw, nang sa ganoon ay mapaalalahanan tayo kung sino tayo at ano ang ating mga obligasyon bilang mga anak ng Diyos. At ano rin ang ating mayroon tayong tinatawag na mga pribilehiyo bilang mga anak ng Diyos, at mayroon din tayong mga obligasyon bilang mga anak ng Diyos. So, kaakibat sa pribilehiyo, mga ka-Team Jesus, ang ating ding obligasyon, sapagkat magkasama yan. Dahil kung walang obligasyon, no, walang responsibility na ibibigay sa atin bilang mga anak, tayo ay magiging tamad, tayo ay magiging palaasa, tayo ay hindi natin gagawin ang mga dapat nating gawin ayon sa kautusan ng salita ng Diyos, ang Great Commission. Go to the world, no? Share the gospel. Baptize them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. So kung walang mga kaakibat na obligasyon o kaya responsibilidad sa ating balikat, hindi natin magagampanan ang mga dapat nating gampanan bilang mga anak ng Diyos. Kung ang mga anak nga na nasa mundo, 'di ba? Ang mga anak din ay mayroon tayong mga pribilehiyo bilang mga anak ng ating mga magulang, subalit mayroon din tayong responsibilidad o kaya obligasyon na dapat din nating gawin bilang mga anak. So yun, no? Para sa ganoon ay maging matuwid ang ating pamumuhay, maging matuwid ang ating landas, at hindi tayo mabiktima ng kaaway ng Diyos. So, palagi nating iisipin na ang pipiliin natin ay upang mapurihan ang Diyos Ama. Kaya bago tayo magdidesisyon, bago tayo gumawa ng mga hakbang, ay iisipin muna natin, ito ba ay nakakapagpuri sa Diyos Ama. So, kung ito ay hindi nakapagpupuri sa Diyos Ama, ay wag na nating gawin, sapagkat dalawa lang ang maaring kalalabasan ng ating mga ginagawa. Either na tayo ay maging kalugod-lugod sa harap ng Diyos, o kaya tayo ay maging kalugod-lugod sa harap ng demonyo. So, kung tayo ay maging kalugod-lugod sa harap ng Diyos Ama, ang Holy Spirit at ang billions of angels of the Lord ay mag-celebrate ng dahil sa ating buhay.
Pero kung tayo ay maging kalugod-lugod sa demonyo, ang mga demonyo naman ang mag-celebrate at ang banal na espiritu ang magmumon o kaya ang maghihinagpis, ang siyang masasaktan sa ating mga gagawin. Kaya mas piliin natin mga ka-Team Jesus na sundin ang kalooban ng banal na espiritu upang tayo ay maging kalugod-lugod sa harap ng ating Panginoong Diyos Ama. O hallelujah. So sabi dito ni Pablo, sa verse 3, mga kapatid, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo. Nararapat lang na gawin namin ito dahil patuloy na lumalago ang pananampalataya nyo kay Kristo at pagmamahalan sa isa't isa. Kaya naman, ipinagmamalaki namin kayo sa mga iglesia ng Diyos sa ibang lugar dahil sa katatagan at pananampalataya nyo sa kabila ng lahat ng dinaranas ninyong paghihirap at pag-uusig. O hallelujah! So itong mga Tesalonica, mga ka-Team Jesus, sila ay mga mananampalatayang tapat sa kabila ng kanilang mga paghihirap financially, na maaring sila ay mga mahihirap na mga tao, no? Maliban sa pagiging mahirap ay inuusig pa sila ng sanlibutan, inuusig pa sila ng kanilang mga kanilang lugar, ng kanilang mga kababayan, ng kanilang bansa, nang dahil sa kanilang pananampalataya kay Panginoong Hesukristo. Subalit hindi sila natitinag. Kaya sila Pablo at iba pang mga apostoles, ay nagpapasalamat sila sa Diyos sa mga taong ito. Parang kami rin na ginamit ng Diyos, mga lingkod ng ating Panginoong Hesukristo, kami rin ay nagpapasalamat sa Diyos sa mga buhay ninyo na nagpapatuloy kayong lumalago sa inyong pananampalataya kay Panginoong Hesukristo. Kaya kung nag-uusap kami ni Tito Brian, ganito ganyan, Lord Jesus, salamat po sa iyong mga kaanakan. Salamat po sa Team Jesus na patuloy na lumalago sa kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoong Hesus. At yun nga, kagaya kina Pablo, pinagmamalaki nila ni Pablo itong mga taga-Tesalonica dahil sa kanilang pananampalataya kay Panginoong Hesukristo. So kagaya kina Pablo, ipinagmamalaki din namin kayo na patuloy na lumalago sa kanilang pananampalataya kay Panginoong Hesukristo. Patuloy kayong lumalago sa inyong pananampalataya kay Panginoong Hesukristo day by day, one day at a time. Na hindi kayo sumusuko, o hallelujah, to God be the glory. Sa kabila ng anumang mga pagsubok sa buhay, ay mas pinili pa rin ninyong makinig sa salita ng Diyos kaysa sa kung saan-saan kayo pumupunta, kung mayroon kayong mga dinadaluhan kung sino-sino, kung ano-ano. So, yan ay isang malaking pasasalamat namin sa ating Panginoong Hesukristo at sa banal na Espiritu na ang kanyang conviction ay nasa sa inyo at iyon ang inyong sinusunod. To God be the glory and honor. Oh, hallelujah. Salamat sa ating Panginoong Hesukristo. So, ayan, nagpapatuloy sila mga ka-Team Jesus sa kanilang mga pananampalataya kay Panginoong Hesukristo sa kabila ng anumang kanilang mga sitwasyon sa buhay. So, ayon ang sinasabi nating no turning back, no turning back. Oh, hallelujah. So, nagpapatunay ang mga ito na makatarungan ang hatol ng Diyos. At sanabi pa dito mga ka-Team Jesus, na ayon dito sa 7. Dito pala sa 5 to 6. Nagpapatunay ang mga ito na makatarungan ang hatol ng Diyos dahil ang dinaranas ninyong paghihirap para sa kaharian niya ay gagamitin niyang patutuo na karapat-dapat nga kayong mapabilang dito. Gagawin ng Diyos ang nararapat, tiyak na pakihirapan niya ang mga nagpapahirap sa inyo, at kayong mga naghihirap ay bibigyan niya ng kapahingaan kasama namin.
mangyari ito pagbalik ng Panginoong Hesus galing sa langit kasama ang makapangyarihan niyang mga anghel. Hallelujah. So, yan ay hanggang verses 5 to 7. So, ito ang tinatawag natin mga ka-Team Jesus na hope of glory. Kahit paman na tayo ay sinasaktan, binubuli, sinisiraan, no? Pinipersecute, na ganito ganyan, tinatanggalan ng kung ano-ano pa mang mga pribilehiyo sa ating mga magulang o saan pa man, sapagkat tayo yung mga Kristiyano, ay huwag tayong mawala ng pag-asa, sapagkat ang ating Diyos o God, our God is a fair God. Ito nagpapatunay na makatarungan ang hatol ng ating Diyos. He is a fair God. Ang paghatol niya sa bawat isa ay makatarungan. So, ang ating hope of glory ay si Panginoong Hesukristo, na sa kanyang pagbabalik ay tayo ay makahinga, no? Mapagaan. We will be in rest in His presence. So, mapahingahan. Siya ang magbigay sa atin ng kapahingahan. Kaya nga, sinasabi niya sa kanyang salita, "Come to me, all of you who are heavy loaded, and I will give you rest. Take my yoke and learn from me, for my yoke is easy, and my burden is light." Oh. So, yun ang batayan, mga ka-Team Jesus, ng ating pag-asa. Bakit natin ginagawa na maging mabuting tao? Bakit mas pinili natin na mahalin ang ating mga kaaway, na ipagdasal itong mga taong naninira sa atin? Bakit mas pinili natin? No? Bakit mas pinili natin, mga ka-Team Jesus, na itong mga taong ito ay ipagdasal, iluhod sa Diyos at hingin ang kapatawaran ng Panginoong Hesukristo sa mga buhay nila, na sila rin ay katagpuin at maranasan nila ang nararanasan nating kaginhawaan, nararanasan nating kagalakan, nararanasan nating kapahingahan, nararanasan nating mga pagpapala. Sa kabila ng nararanasan nating persecution, nararanasan nating paninira, no? Panggigipit ng mga taong ito sa atin dahil tayo ay mga Kristiyano. So yan ay ginagawa natin, mga ka-Team Jesus, sapagkat mayroon tayong pinanghahawakang pangako. At itong pangako na ito yung sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, na kung saan siya ang maghihiganti sa ating mga enemy, sa ating mga kaaway. Kaya nakakatakot yan, mga ka-Team Jesus, kung ang Diyos na ang maghihiganti sa ating mga kaaway. Halimbawa, ang iyong mga mismong kaaway, ang mga kaaway mo ay yung mismong mga kapamilya mo. Dahil ikaw ang unang naging Kristiyano, so ginigipit ka ng mga magulang mo, pinipersecute ka ng mga kapatid mo, pinagbabawalan ka ng mga ganito, ng mga ganyan, hindi ka na makakaalis sa bahay nyo sapagkat grounded ka dahil ganito, nabaliw ka na, ano nang pinagsasabi mo dyan? Ganyan, no? So, ano ba ang gagawin natin? Sila mismo, mga kapamilya natin yan. Kung hindi natin sila ipagdarasal ng kaawaan ng ating Panginoong Hesukristo, kung ang iyong asawa, halimbawa, ay pinesecute ka ng dahil sa iyong paniniwala kay Panginoong Hesukristo, kung hindi natin sila ipagdarasal, ang Diyos ay tapat. He is a fair God. So itong mga nananakit sa atin, itong mga naninira sa atin, itong mga nagkikipit sa atin, itong mga nagbubuli, nagpipersecute sa atin,
makakatikim sila, na nag-persecute sila, ginigipit nila tayo ng dahil sa ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo, makakatikim sila sa galit ng Diyos. At kapag ang galit ng Diyos na ang kanilang mararanasan, mga ka-Team Jesus, nakakatakot yan. Nakakatakot. No? So, nakakatakot na itong ating mismong mga pamilya na nanira sa atin, nag-persecute sa atin, sinasaktan tayo dahil sa ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Nakakatakot na sila ay parurusahan ng Diyos pagdating ng panahon. Papayagan lang ba natin yan? Papayagan ba natin yan na sila ay parurusahan ng Diyos? Ngayong sila ay mga kapamilya natin? Ngayong sila ay mga mahal natin sa buhay? Papayagan ba natin yan? No. So, dyan pa lang mga ka-Team Jesus, doon natin na-apply itong sinasabi sa salita ng Diyos na love your enemy. Pray for those who persecute you. Bless them. Sapagkat hindi natin kaya na sila ay paparusahan ng Diyos dahil naku po, matindi kapag ang Diyos ang magpaparusa sa mga taong nanakit sa kanyang mga anak, sa mga taong nanakit sa kanyang mga lingkod, for the sake of Christ, na itong mga anak na ito, na itong mga taong ito na naglingkod kay Panginoong Jesucristo, ay sinaktan, ginipit, o pinarusahan, ganito, ganyan, naku po, matindi ang parusa ng Diyos kapag siya ang magpaparusa sa mga taong ito. No? So, nasa salita ng Diyos yan. Paparusahan itong mga taong ito. So, hindi natin iniisip yan. Lord, patawarin mo po siya. Sinasabi natin yan. Have mercy po. Maawa po kayo sa aking anak. Maawa po kayo sa aking asawa. Maawa po kayo sa aking mga magulang. Maawa po kayo sa aking mga kapatid. Tayo ang naaawa sa mga taong ito na naninira sa atin, sa mga taong ito na nananakit sa atin nang dahil sa ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. So kung tayo ay nagbabahagi sa salita ng Diyos at sila, no? At sila ay binubuli nila tayo, sinisiraan nila tayo, pinagtatawanan nila tayo na ganito, ganyan, no? Binabastos pa tayo. At kapag sinasabi natin, Panginoon, parusahan niyo po ang mga taong ito sa kanilang ginawa sa akin, tapat ang Diyos. Paparusahan niya itong mga taong ito. Subalit, kung ang mga taong yan ay mga mahal natin sa buhay, kung ang mga taong yan ay ang ating mga kadugo, hahayaan ba natin na sila ay paparusahan ng Diyos? Matindi ang parusa kapag ang Diyos ang gagawa. So, ang ginagawa natin, mga ka-Team Jesus, ay niluluhod natin sa Diyos. Ang ating mga kapamilya, ang mga taong ito, na nananakit sa atin, naninira sa atin, nambabasto sa atin dahil sa ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo, niluluhod natin sila sa Diyos. Kaya ang sinasabi dito na ang mga taga-Tesalonica, mga ka-Team Jesus, ay mga tapat. Mga tapat sila at hindi sila kagaya ng ibang mga mananampalataya na kapag mayroon ditong nananakit, papalikan din nila. No, hindi tayo ganun bilang mga Kristiyano. Kaya nga, meekness, mga ka-Team Jesus. No? Meekness, ibig sabihin nun ang pagpapakumbaba natin sa harap ng Diyos, sapagkat tayo ay naniniwala, mayroon tayong pag-asang hinahawakan, at tayo ay naniniwala na ang Diyos ay tapat. Na
baguhin sila ng Diyos. Hindi magiging matigas ang kanilang mga puso, hindi maging matigas ang kanilang mga ulo, na unahin nila ang kanilang mga pride. Nang sa ganoon ay pag pride na ng tao, kahit na naririnig nila ang katotohanan, ayaw pa rin humingi ng kapatawaran, nagpapatuloy pa rin, wala na tayong magawa dyan. Dahil, vengeance is not ours, it's the Lord. It's the Lord's. So kapag ang Diyos ang gumaganti, naku po, matindi ang ganti ng Diyos sa mga taong ito na naninira sa atin, nanluloko sa atin, nananakit sa atin for the sake of Christ. No? Kaya, pinagdadasal natin ang kanilang mga kaligtasan, iniiyak natin sa Diyos. So ito yung pagkakaroon natin ng pagpapakumbaba sa puso natin, na manahimik tayo sa anumang mga persecution na ginagawa ng mga taong ito nang dahil sa ating pananampalataya kay Panginoong Hesukristo. Naniniwala tayo na sa kanyang pagbabalik ay i-justify niya tayo. May nangyari doon sa yung dati nung ako'y nag-umpisa pa lang sa D&G 2015 yun, no? May isang yung may-ari ng D&G dati na siyang ginamit ng Panginoong Hesus para maibigay sa amin ang D&G. Yan na. Wala kaming kamalay-malay, maaring hindi rin niya alam kung ganito ang status ng D&G, na marami palang utang, maraming mga therapist na hindi nababayaran, ganyan, no? Wala kaming kaalam-alam. Tapos, nangyari, that woman is a wicked woman. Wicked siya. Ang kanyang bibig ay punong-puno ng mga malalaswa, punong-puno ng mga yung mga cuss words, no? Punong-puno. Bawat umaga, yun na ang naririnig namin, bawat umaga. Nung mahiwalay na ang D&G, doon na kami sa Brindisi Court, lumipat. Ang D&G Rehab, lumipat na kami. Ang nangyari dyan ay, no? Yung sinisiraan nila ako na ako daw ay ganito, ganyan. Sinisiraan nila ako kay Tito Bryant na ganito, ganyan. Si Tito Bryant naman sabi, what is this? Paanong mga sinasabi nila? Ang sabi ko, I cannot justify myself because I don't have any witness. I don't have any witness na nakarinig sa aming usapan whatsoever. But I have my God who is my witness. Sabi ko kay Tito Bryant, I have my God who is my witness. So, ang sakit, no? Ang sakit na siraan ka, ang sakit na gawan ka ng kwento, na ganito, ganyan, na hindi mo ginawa. So, nung mga time na yun, from 2015, 2016, 2017, it's like 2 years kong iniiyak sa Diyos ang lahat ng ito sa mga taong ito sa paligid ko na gumagawa ng mga kwento sa akin. Iniiyak ko sa Diyos at hinihingi ko na kapatawaran ang mga taong ito. Panginoon, patawarin mo po sila. Katagpuin mo sila, Panginoon. No? Ngayon, nabalitaan na lang namin, mga ka-Team Jesus, itong may-ari ng D&G dati ay mayroon silang home health agency. Ang laki ng kanilang home health agency, mga ka-Team Jesus. Ang mga pasyente nila umaabot ng 200, 300 patients. Ganyan. Nabalitaan na lang namin, mga ka-Team Jesus, na siguro mga 5 years after na. Nabalitaan namin siguro mga 2020 yun. Ang kanyang home health agency ay ibininta niya. Ibininta ang kanyang home health agency sapagkat
Ang dami niyang utang. Sinisingil na siya ng husgado sa dami ng mga utang na hindi niya nababayaran. Pinagdasal ko lang siya at hindi ko sinabing, Lord, parusahan mo po ang taong ito. Hindi ko sinasabi yan. No? Kinalimutan ko na yun. Ang dami nilang mga itinago sa amin. Daming mga utang ng D&G na hindi namin alam. Yung Pitney Bowes na ang kanyang home health agency ang gumagamit. Nagbabayad kami ng $6,000 plus. Ang credit card na mayroong $9,000. Hindi namin alam yan, pero ito'y nakalagay sa D&G rehab. Ang dami nilang mga itinago sa amin nung ibinigay ang D&G nung nagkaroon ng transfer of ownership. At hindi na sila makontak. Ano pala ito, Ate Tess? Wala man kaming alam dito, ganyan-ganyan. Hindi na makontak. So, ang ginagawa ko, lalo na ako na nasa opisina at ako lahat ang tumatanggap ng lahat ng ito. Tawag dito sa telepono ang isang therapist na, 6 months na akong hindi binabayaran. Nung isa, 1 year na akong hindi binabayaran. Yung isa naman, 3 years na akong hindi binabayaran. $24,000 ang utang ng D&G. No? Panginoon, niluluhod ko sa Diyos, Lord, take over. Di ko alam kung anong gagawin ko dito, Lord. Take over. No? Sa awa ng ating Panginoong Jesucristo, after 2 years, mga ka-Team Jesus, na binubuno namin itong mga utang na ito, the Lord provided more than enough na mabayaran namin lahat itong mga utang na ito. Slowly, as the Holy Spirit leads, as the Holy Spirit provides, hanggang sa mabayaran namin itong mga utang na ito at nalinis ang pangalan ng D&G. To God be the glory. At hindi ko na kinalimutan ko na yung dating may-ari kung anumang mga paninira ginawa niya sa akin. Masa nilihod ko siya sa Panginoon, iniyakan ko siya, hiningan ko ng kapatawaran. At yan ang nangyari, nabalitaan namin after 5 years, na ibinta ang kanyang home health sapagkat hinahabol siya ng husgado sa dami ng kanyang mga utang na hindi niya nabayaran. So yun, mga ka-Team Jesus. Sabi ko, Panginoon, hindi ko naman po hinangad na siya po ay parusahan. Alam niyo naman po na pinagdasal ko siya at ang buong pamilya niya. Yung kanyang mga employees ay tumatawag sa amin, Ate Beth, baka naman po ay mayroon kayong bakante dyan sa D&G at ipasok nyo ako kasi ganito. Ano nangyari sa inyo? Asa na pala ang home health? Ganyan. Wala na po, ibininta na po. Ano nangyari? Kasi si ate maraming utang, hinahabol. Hindi nga siya makabayad daw sa kanilang sa kanilang mga sahod. But our God is a just God. Kahit hinihiling natin ang kapatawaran ng Diyos, kung itong taong ito ay matigas ang ulo, ma-pride siya, hindi siya nagbabago kahit na mayroong isang taong nagdarasal sa kanya, ang paghuhukom ng Diyos ay matatanggap niya. To God be the glory. Ganun yun, mga ka-Team Jesus. Kaya tayo ay maging meek lang tayo ba? Maging mapagkumbaba tayo ba? Huwag tayong gumaya sa mga tao sa mundo. Para sa ganoon, tayo ay magaya, no? Magaya tayo sa mga taga-Tesalonia na kung saan ipinagmamalaki sila ni Pablo. Ang sabi dito sa ending part, dito sa 11 to 12. Ito ang dahilan kung bakit lagi namin kayong ipinapanalangin. Dalangin namin na tulungan sana kayo ng Diyos
na mamuhay ng karapat-dapat bilang mga tinawag niya. At dalangin din namin na sa tulong ng kapangyarihan niya, magawa niyo ang lahat ng mabubuting bagay na gusto ninyong gawin dahil sa inyong pananampalataya. Sa ganitong paraan, mapaparangalan niyo ang ating Panginoong Hesus at kayo naman ay mapaparangalan niya ayon sa biyaya ng ating Diyos at ng Panginoong Kristo. So pinagdadasal nila na tayo mga Kristiyano, kayo ay patuloy ninyong panghahawakan inyong pananampalataya at magkaroon tayo ng pagpipigil sa ating mga sarili, yung ating inis, yung ating galit, no? Huwag nating hayaan mga ka-Team Jesus na itong mga taong ito na ginamit ng demonyo upang tayo ay tuksuhin at malaglag ang fruit of the Spirit sa ating mga puso ay magtagumpay. I-meditate natin, mga ka-Team Jesus, kung ano yung tama. Sundin natin ang kalooban ng banal na Espiritu. Ano ang tama sa harap ng Diyos? Kahit na walang nakakakita sa atin sa ating mga ginagawa. Alam nating may nakakakita. Alam natin ang katotohanan. Alam ng Diyos ang katotohanan. Yung sabi ko sa ating Panginoon, umiiyak ako sa Kanya, Lord, ang sakit po ng aking nararamdaman. Alam niyo naman po ang katotohanan, Panginoon. Justify your child. Justify me, Panginoong Jesus, in your perfect time. Justify me. Ipaglaban mo po ako. Ipaglaban mo po ako, Panginoon. Yun ang ginagawa ko, mga ka-Team Jesus. Pag may mga taong naninira sa akin, pag may mga taong ganito, ganyan, nasusuya, yan. Bawat kahit saang institusyon ako pumupunta o makakarating diyan sa Mandawi, comprehensive, tapos doon sa University, Cebu Normal University, doon sa University of San Carlos, doon sa St. Louis University, dito sa opisina ako, pinapadala ng Diyos. May mga taong ganyan talaga, hindi sila nakukuntinto at hindi sila masaya sa uri ng pagkataong mayroon tayo. Nai-intimidate sila sa ating pagiging tayo. No? Pero kapag tayo ay na kay Panginoong Jesucristo, we do not entertain them. Hindi natin sila nilalabanan. Nilalabanan natin sila sa pamamagitan ng ating warfare, sa pamamagitan ng ating pag-iyak sa presensya ng Diyos, sa pamamagitan ng ating pagluhod sa presensya ng Diyos, paghingi ng kapatawaran para sa mga taong ito sa kabila ng napakasakit, ang bigat ng mga dibdib natin. Pero mas pinili nating iyakan ang mga taong ito at humingi ng kapatawaran. No? Kasi nasabi ko sa Panginoon, patawarin mo sila, Panginoong Jesus. Justify me, justify your servant. Andito ako, ginagawa ko to para sa iyo. Alam mo ang aking isipan, nababasa mo ang isipan ko, nababasa mo ang puso ko. Nothing is hidden in your sight. Wala pong nakatago sa iyo, Panginoong Jesus. Alam mo ang lahat, alam mo ang katotohanan. Justify me, I am your child. Ganon dapat ang gawin natin. Sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos. Halimbawa, yung mga nanay natin at tatay natin, sila ang mas nakakikilala sa atin. Sabihin ba natin, hindi ba nila tayo ipaglalaban? Ipaglalaban tayo ng ating mga magulang. Ipaglalaban tayo ng ating mga tatay, ng ating mga nanay. Sa sino man yung mga naninira sa atin, sa sino man yung mga nananakit sa atin, di ba? Pero bago nila tayo ipaglalaban,
ay kailangan alamin mo na nila ang katotohanan. O ano bang nangyari? Ano bang nangyari? Ganon. Pero ang Diyos, hindi na niya kailangang alamin ang katotohanan. Sapagkat alam niya ang katotohanan. He is an omnipresence God. Omnipresence. Na ibig sabihin nun, anytime, anywhere, nandyan siya. Alam niya. Hindi siya natutulog. He never sleep nor slumber. So, alam niya ang lahat. Kaya ako, cool ka lang. Cool. Be patient. Have the joy of the Lord. So, yung fruit of the Spirit ang kailangan nating i-meditate palagi. Ang pagmamahal niya, ang kanyang kapayapaan, ang kanyang kagalakan, ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagkamahinahon, ang kanyang gentleness, ang kanyang goodness, ang kanyang katapatan, ang kanyang pagpigil sa sarili. Kaya kahit inis na tayo, yan yung galit na yan, mga ka-Team Jesus. Doon palagi tayong nabibiktima dyan ng demonyo, yung ating inis, yung ating galit, doon tayo palaging nabibiktima. Kaya huwag ninyong hayaan na mabiktima tayo ng demonyo. No? Kahit na kung sino-sino pa man yan, isipin mo, mahal ko sila sapagkat mahal sila ng ating Panginoong Hesukristo. Mahal ko sila sapagkat mahal sila ng ating Panginoong Hesukristo, kagaya ng pagmamahal niya sa atin. Kasi mayroon tayong hope of glory, may pag-asa tayo nga pinanghahawakan eh. So huwag nating hayaan na itong mga ito ang maging dakila na tayo ay malaglag sa presensya ng Diyos. Huwag nating hayaan na ikaw lang ang makapagpa-impyerno sa akin. Hindi ko hakayaan yan. Tao ka lang. Hindi ko hakayaan ang aking kaluluwa ay mapunta sa impyerno nang dahil sa'yo. No? Kaya nga, overcome evil with good. Nang sa ganoon ay magaya tayo sa mga Tesalonika. Ayan pinagmamalaki sila ni Pablo dahil lumalago sila sa kanilang pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. At sa kabila ng kanilang kahirapan sa buhay, sa kabila ng kanilang mga pag-uusig sa kanila, ay nananatili pa rin silang matatag sa kanilang pananampalataya kay Panginoong Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Maraming salamat po, Holy Spirit, sa iyong mga mensahe. Salamat po sa iyong paalala sa amin, Holy Spirit. Thank you po. Thank you at nangusap ka na naman sa bawat isa. Oh, hallelujah. Glory to God. Glory to God Almighty alone. Jesus. Jesus, King of Kings and Lord of Lords. Maraming salamat po sa iyong paalala sa amin, Lord, na pangahawakan namin ang pag-asa na iyong ibinigay sa amin. You are our hope of glory. Na darating ang panahon, sa iyong tamang panahon, Panginoon, you will justify your children. You will justify us, O God, sa kahit na sinong naninira sa amin, na nanluloko sa amin, nang bubuli sa amin, nang babasto sa amin, nang dahil sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoong Jesus. Katagpuin mo po ang mga taong ito, Lord. Patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa, Panginoong Diyos. Buksan mo ang kanilang mga isipan, buksan mo ang kanilang mga puso, Lord God. Para makilala kanila, Panginoong Hesus, katagpuin mo po sila. At hayaan mong bigyan mo sila ng pusong puno ng pagpapakumbaba, na kilalanin ang kanilang mga pagkakamali, at humingi sila ng kapatawaran sa iyo, Panginoong Hesus. Hallelujah. Lord Jesus, guard our minds, guard our hearts, O Lord. Ikaw lamang po ang tanging nakakaalam ng katotohanan. Isinusuko namin sa inyo ang aming mga sitwasyon, maging ang aming mga pain, ang aming mga hinanakit, ang aming inis, ang aming galit,
pagtatampo, Panginoon, isinusuko namin sa inyo ang lahat. Tangi ikaw lamang po ang nakakaalam. Maraming salamat sapagkat ikaw ang pag-asa na aming pinanghahawakan. At sa iyong pagbabalik, mararanasan namin ang kaginhawaan ng buhay kasama ka. Hallelujah, hallelujah. At Lord, hindi po namin hayaan na maiwanan itong aming mga mahal sa buhay na iniluluhod, kaya iniluluhod namin sila sa inyo. Iniiyakan namin sila sa inyo, Panginoon. Nakatagpuin mo sila, Lord Jesus. Magpapadala ka ng iyong mga mensahero. Kung hindi mo sila naniniwala sa amin dahil kapamilya nila kami, magpapadala ka ng iyong mga mensahero upang maintindihan nila ang plano mo sa kanilang buhay. Oh, hallelujah, Father. Thank you. Oh, hallelujah. Praise the name of the Lord. King of kings and Lord of lords. Thank you so much. Thank you so much, Father God. Oh, hallelujah. Glory, glory, glory to God. Salamat at kami ay muling nabigyan ng pag-asa. Salamat at kami ay muling napapaalalahanan. Salamat, Lord, for you are renewing our minds. You are renewing our hearts. Salamat, Panginoon Diyos. Oh, hallelujah. Binabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri at parangal. Sa pangalan ni Jesus at ng banal na Espiritu at sa Diyos Ama. Amen! Woo! Kaya ayan, no? Napapaalalahanan na naman tayo mga ka-Team Jesus. So, na-renew na naman ang mga isipan natin, na-restore na naman tayo, at narinig na naman natin ang mensahe ng Diyos. Ito'y nagpapalakas sa atin at nagpapagaan ng loob. Yes, Lord! Yes, Lord! Patawarin mo ako, Lord, kung nagkaroon man ako ng grudges diyan sa kapatid kong ito. Lord, I release forgiveness, Panginoon. Oh, di ba? So, ang sarap ng salita ng Diyos kasi ito ay nagre-refresh kasi sa atin at gumagaan ang ating mga nararamdaman, mga ka-Team Jesus. To God be the glory. At tayo na naman ay na-minister na naman ng ating Panginoong Hesukristo. No? Dahil siya ay mabuti. At nang tayo, kung ina-acknowledge natin ang Diyos, ang presensya ng banal na Espiritu, siya ay tapat at nangungusap siya sa bawat isa. Kinakatagpo niya tayo kung ano man ang ating mga emptiness, ano man ang ating mga sitwasyon sa buhay, kinakatagpo niya tayo. Kaya nga, doon sa inyong reflection, mga ka-Team Jesus, dapat ay ma-mention ninyo doon ang specific part ng salita ng Diyos na pinag-aaralan natin, kasi yun nga ang inyong interaction. Hindi lang yung natutunan ko na kailangan pala na ganito, ganyan. Saang verse yan ng pinag-uusapan natin? Saang specific ba? Yun dapat ang gawin nyo sa inyong, sa inyong reflection. Yung iba, binasa ko na yun at mayroon sabi ko, Holy Spirit, mayroon akong mga nililista doon na yan ang ating pararangalan dahil sa kanilang testimony, sa kanilang mga sharing of their testimony sa mga pinag-aaralan natin dito sa Team Jesus is Call of Faith. Hanggang sa muli, to God be all the glory and honor. Thank you for joining at i-follow up ninyo mga ka-Team Jesus ang mga bagong dating dito. So, para sa ganoon ay ma-follow up natin, maipagdasal natin sila at kung ano man ang kanilang mga pangangailangan, as the Holy Spirit leads us, ay matulungan natin sila. Hallelujah! Hanggang sa muli, Jesus loves us. At kung sino man ang pinapakitaan ng ating banal na Espiritu, no, ng mga taong nangangailangan ng tulong, kagaya ng mga taong orphans, yung mga batang orphans, yung mga widows, yung mga matatandang hirap-hirap na walang kasama sa buhay, sa bahay nila, walang bahay, ganyan, no? Ano pa yung nandoon sa Isaiah? Yung mga sobrang hirap sa buhay. So, yun ay maging bukas tayo mga ka-Team Jesus. Kayo ang mga mata namin dahil hindi nga namin alam
ang mga sitwasyon ng mga taong ito. Kayo ang mga mata namin. Mga mata tayo ng Diyos. Kaya buksan ninyong mga mata ninyo sa inyong paligid. At kung sino-sino yung mga nangangailangan, sino-sino yung mga sobrang hirap sa buhay, lalo na itong mga widows na ito, yun ang sinasabi ng Diyos ang mga widows ay kailangan nating tulungan, lalo na kapag sila ay mayroong maraming mga anak. Ang mga orphans, mga katinjisas. Kaya you are all over the Philippines. Sa mga lugar ninyo, maghanap kayo, hingin ninyo sa Holy Spirit na i-lead kayo sa mga taong ito na nangangailangan ng tulong. At the harvest is full na mga katinjisas. The harvest is full, but the workers are few. Kaya kailangan ang mga workers ay damihan natin. Kaya palawakin natin ang ating mga paningin at ipagdasal natin na makita natin yung mga nangangailangan ng tulong. Okay? So hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.